We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Tulo ka mga barangay kapitan sa Isabela City, Basilan, gipamusil sa Zamboanga City. Usa sa mga kapitan, patay. Mga bao-bao driver ug operator sa El Salvador City sa Misamis Oriental, mialma sa bag-ong taripa nga gipagawa sa LGU. Apan mga pasahero, nalipay tungod pakyawan daw karon ang ilang plitik. Og pipila ka kapuso stars ug cast sa Asawa ng Asawa Ko nakisadya sa 35th Kalilangan Festival sa General Santos City. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa SIR Matina, Davao City. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Usa patay samtang usa samdan human gipamusil ang tulo ka mga kapitan nga taga Isabela City sa Basilan nga anaa sa Zamboanga City. Kabana isa namatayng kapitan nanawagan og hustisya. Samtang Isabela City LGU gikundina ang maong panghitabo. Ani ang report ni Efren Mamak. Gipaulanan og bala sa wala pa mailing sospek ang tulo ka mga kapitan nga taga Isabela City, Basilan, samtang dungan kining migawas sa hotel sa Zamboanga City pasado alas 9 sa gabi adlawng Domingo. Sumala sa kapulisan, kuwaon lang unta sa mga biktima ang ilang gamit sa sulod sa ilang sakyanan human sila nag-check-in sa maong hotel, diyang gipaarakan sila sa wala pa mailing mga sospek. Nakaangkon og tulo ka mga igos sa bala sa nagkalain-laing bahin sa lawas ang 42 anyos nga si Franklin Tan, kinsa presidente sa Isabela City Association of Barangay Chairperson o kasamtangang kapitan sa Barangay Seaside, Isabela City, Basilan. Samtang samdansad ang 43 anyos nga si Jaider Jundam, kapitan sa Kaumpurna Zone 1, human naigo og duha ka bala sa liog ug wala nga bukton. Hinuon swerte nga naluwas ang kapitan sa Kaumpurna Zone 2 nga si Daryl Jalani, sanglit wala maigo og bala. Gilayong gidala sa ospital ang mga biktima apan gideklarang dead on arrival sa ospital si Tan. Na-recover sa crime scene ang 5 kabasiyo sa bala sa kalibre 45 nga pistola. So, inaalam natin yan. At the same time, inaalam natin kung ano yung mga motibo. Yung motibo sa pangyayari. Lahat ng mga anggulo tinitignan natin in relation to this could be agravio personal. Isa yon. Matud sa amahan ni Tan, doon na lang gitambungan ang tulo ka mga kapitan nga meeting sa usa ka organisasyon sa Zamboanga City, una ang panghitabo. Apan, gibutiyag sa amahan nga daan na kuno nakadawat og hulga sa kinabuhi ang iyang anak. Nang hinaot sab kini nga maangkon ang hustisya sa kamatayon sa iyang anak. Actually, yan na parang sabi niya sa akin, may threat na siya. Kailangan nang maningin natin ng hustisya talaga sa kanya para malaman natin kung sino talaga ang mastermind or yung sino na badil sa kanya. Samtang naka-half-staff sab ang Philippine flag sa City Government of Isabela, isip pagpakita og pasubo sa kabanay sa namatay nga kapitan. Gikondina sab sa LGU ang pagpamusil sa tulo ka mga opisyal sa barangay. Gisulayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao og kuha og pahayag ang hotel kung asa nahitabo ang krimen, apan wala pa kini gipagula nga pahayag. Nagpadayon pa ang investigasyon sa Zamboanga City Police. On the process tayo, tinitira natin ngayon yung mga footages as to ilan talaga. Kasi kung ganitong klaseng mga execution, it is expected na mayroon talaga yung mga backup. May mga lookout at may kasama. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Mga bao-bao driver sa El Salvador City sa Misamis Oriental, mipalag sa taripa nga gipagula sa LGU. Sayron ta ang dugag detalye sa live report ni James Paulo Yap, manukad live sa El Salvador City. James.
Yes, Cyril, pagpasabot sa LGU nga dugay na ang maong ordinansa apan wala lang kini napatuman tungod sa pandemya sa COVID-19. Apan ang maong lakang gikalipay sa pipila ka mga sumasakay tungod mahal na gyud kuno kaayo ang singil sa mga baobaw drivers. Kini karon ang gipagula nga taripa alang sa mga pampasaherong TriCab gikan sa opisina ni El Salvador City Vice Mayor o Chairman sa Franchising Committee, Mark William Tan. Gipagula kuno ang maong taripa tungod adunay dagang reklamo nga nadawat ang iyang opisina sa overcharging sa pipila ka mga driver-operator sa Baobao. Kanya-kanya ng ingon sa presyo. Ano ba kung pilay na andan ani 30, bahalag 20 ra, 30 gid ang ginasingil. Pipila kuno ka mga Baobao driver and operator ang mipalag sa maong taripa tungod ubos kuno ang presyo sa plitihan. 8 pesos ang minimum nga plite sa unang 3 ka kilometro ug magdugang kini og 2 pesos matag kilometro apan sumala sa mga driver. Og karon nga presyo sa gasolina gamay-gamay ra gito siya nga minimum, kulang. Kay samot ang palaliton mahal kayo. Og muusos ng gasolina, okay ra to siya. Naana na siya pero na COVID 2019. So 2018 na implement tong balaod. 2019 nag-COVID. So mamantong na-distancing, dili pwede mapuno. So kato nga COVID time, ni consider pod me nung pwede nila tasan gamay since dili man full capacity lahang unit. Pero katong medyo na humana ang COVID, mo bali adjust pod ang tatagamay, but sad to say nabilin adtong rate nga murag naanda nila nga pakyaw sistema ba. Samtang gikalipay sab sa pipila ka mga sumasakay ang maong pagpagula sa maong taripa, ilabi pa nga sagad kuno sa ilang masakyan nga baobao daw pakyaw na ang kamahal sa presyo sa pliti. Okay po gyapon kay para sa kwanpod kanang sa amo ba nga kun biyahedor save mo makasave. Magpatawag kuno og usa ka consultative meeting ang opisina sa Vice Mayor ngadto sa mga driver ug operator aron madungog sab ang ilang sentimento batok sa maong ordinansa. Cyril, panawagan karon sa lokal nga kagamhanan sa El Salvador ngadto sa mga sumasakay nga hatagan una og panahon nga mapasabot og mapahibalo sa tanang drivers ug operator sa Baobao ang bag-ong taripa kini aron malikayan na sab ang kasamok sa dalan. Cyril? Daghang salamat, James Paulo Yap. Mobo sa gana sa piso ang presyo sa mga produktong petrolyo sugod ugma February 27. Humana ang usa ka semana nga taas presyo sa mga produktong petrolyo sa miaging semana moubos kini sugod ugma. 70 centavos ang iubos sa kada litro sa gasolina, samtang 95 centavos sa matag litro sa diesel, samtang 1 peso and 10 centavos ang iubos sa presyo per liter sa kerosene. Sumala sa Department of Energy, kinitungod sa posibleng paglungtad pa sa kasamtangang interest rate sa Amerika ug ang pag-usab sa presyo sa world market. Nagpahigayon og forum ang mga civic society group sa Davao City agig paghinumdom sa 38th anniversary sa EDSA People Power Revolution. Samtang usa ka panagtapok batok chacha ang gipahigayon sa Zamboanga City. Ano ang report ni John D. Esteban? Guest speaker sa forum sa Davao City si retired Justice of the Supreme Court Antonio Carpio agig paghinumdom sa ika-38th nga anibersaryo sa EDSA People Power Revolution. Sentro sa iyahang storya ang pagduso sa pag-usab sa konstitusyon pinaagi sa People's Initiative. Gihimugatan ni Carpio nga kinahanglang mupasapa og balaod ang Kongreso nga mamahimong basihan sa pagduso sa People's Initiative. And the Constitution says Congress shall enact a law to implement the People's Initiative. Congress must pass a new law. In Lambino versus Comelec, I call the People's Initiative a gigantic fraud. Kasi pinapirma ka lang, but you don't know ano yung pinipirma. Daan ang giingon sa kasamtangang administrasyon nga tumong sa Chacha ang pag-amyenda lang daw sa economic provisions. Usa na diha ang land ownership. So Congress can pass a law. Private land can be leased to foreigners for up to 75 years. That's constitutional. So they don't need to change the Constitution. Give them 75 years. That's more than what they want. So I cannot understand why they say let's open up land ownership. Usa sa mga convener nga si Emmanuel Paranda, nagtuo nga ang Chacha paagira aron malugwayan ang katungdanan sa mga ana sa posisyon. We are not in favor at this moment. No, I am in favor of amending on political dynasties.
because that's the main problem in our country. Samtang matod sa labor group nga sentro, kinahanglan nga pakusgan pa ang purchasing power sa mga Pilipino, pinaagi sa pag-usbaw sa sweldo. Masakit sabihin, hanggang ngayon we are suffering from economic poverty, no? Dahil nga sa masyadong mababa yung purchasing power ng mga Pilipino. For example, yung nananatili tayo doon sa mababang minimum wage na kung saan hindi umabot even the poverty threshold. Gidisplay usab sa venue ang mga hulagway nga kuha atol sa EDSA People Power ni adtong 1986. Kinahanglan matud pa nga magpabiling buhi ang diwa sa EDSA People Power bisan pa man nga gitanggal ni President Ferdinand Marcos Jr. ang paghinumdom sa anibersaryo niini sa listahan sa mga holiday karong tuiga. Daan ang giingon sa Malacañang nga wala nagihimong holiday kay natunong man kuno kini og Domingo. Samtang nagpaygayon usab sa Freedom Park ug rally ang lain-laing grupo. Sa Zamboanga City, gipangmuntaran og mga yellow ribbon ang kilid sa agianan sa Giant Helmet sa Climaco Freedom Park sa sitio Abong-Abong, Barangay Pasunangka. Pag sinabi mo kasing EDSA, no, the commemoration of EDSA, it simply tells us that we have to go back to the basics, no, to the fundamentals, to the principles. That when you say freedom, it is a work in progress. When you say democracy, it is a work in progress. Buot sab sa grupo ang pagkansila sa planong Chacha. Ang priority kasi natin is how to give more services to the people. I think Chacha will not change anything. No, we have a working constitution. It's a question of creativity at mas magagaling matitinong legislator. Para maong panagtapok, gipaundang sa kapulisan kay kulang sa permit. Wala po silang permit. Definitely, nag-keep in touch tayo. No? May close collaboration tayo with sa mga local government natin. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Usa ka motor rider ang patay sa giingong drag race sa Libungan, Cotabato. Samtang patay ang misis o kritikal ang mister nga sakay sa sidecar diyang nabanggaan sa mong motor rider. Ano ang report ni Abby Caballero? Patay ang motor rider nga si John Lloyd Calawigan sa giingong drag race sa National Highway sa Barangay Sinawingan sa Libungan, Cotabato pasado alas 12 sa udto ni adtong Pebrero 24. Nadamay ang magtiayon nga sila si Genevieve Villela ug Florante Villela nga sakay sa sidecar human sila nabanggaan sa maong motor rider. Patay ang misis samtang kritikal ang kahimtang sa mister niini. Migula sa investigasyon sa otoridad nga ginasubay sa motorsiklo ug sidecar ang National Highway padulong sa direksyon sa Midsayap, Cotabato. Asa anaa sa unahan ang sidecar ug gasunod ang motor nga ginamaneho ni Calawigan. Nabanggaan matud pa sa motor ang likod nga bahin sa sidecar. Sa kakusog sa impact, nalagpot ang mister sa dalan samtang ang misis niini naipit sa kilid kinsa nakaangkon og serious injury sa lawas nga nagresulta sa iyang kamatayon. Dead on the spot sab ang motor rider human natumba og nalampos ang ulo sa sementado nga kalsada. Sa sobrang bilis po kasi hindi siguro mahawi bigla pabalik. Kasi nag-overtake siya. Ang sasakyan hindi nasa likod siya ng tricycle. Kaya hagip talaga po. Sa karon padayon ang investigasyon sa otoridad sa insidente. Gani karong semana magbuhat matud pa og mga lakang ang LGU aron malikayan ang samang hitabo. Lagyan po ng checkpoint every barangay na madaanan ng drag race. Samtang mihatag na sabog financial assistance ang LGU sa banay sa mga namatay ug samdan sa hitabo. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Samtang nagduha ka mga lalaki sa Zamboanga City, human nagtinigbasay ug nagdinunggabay, gumikan lang matud pa sa giilugang mikropono sa videokihan. Gilayong gipatambalan sa ospital ang duha ka mga lalaki, gumikan sa mga samad nga naangkon, human kini nagtinigbasay ug nagdinunggabay sa usa ka videokihan sa Masuhod Drive, Barangay Tumaga, Zamboanga City, pasado alas 6 sa hapon adlong Huwebes. Sumala sa kapulisan, igo ra nagkanta ang 29 anyos nga lalaki sa mong videokihan. Dihang giduol kini sa 39 anyos nga lalaki og mihangyo sa mikropono kay mukanta sab kuno kini. Wala misugot ang unang lalaki hangtod nga nagkalilisay. Dali karong mikuha og sundang ang ikaduha nga lalaki og gitigbas sa ikatulong higayon ang ulo sa 29 anyos nga biktima. Mibalo sa bumong biktima human nakakita og kutsilyo sa lugar ug gidunggab niini ang ilok ug wala nga gusok sa 39 anyos nga lalaki.
Among mga biktima, puros residente rasab sa maong barangay. Gilayon silang gidala sa ospital o ganaana sa maayong kahimtang. Sumala sa barangay council, giingong hubog ang mga lalaki atol sa insidente. Nakatakda na sab kini nga mag-arigluhay sa barangay. Mas lingaw ug siksik nga mga aktibidad ang giandam sa Davao City LGU alang sa 3 ka semana nga pagsaulog sa 87th araw ng Davao nga magsugod na karong Biyernes, March 1 nga gideklara sab nga special non-working day alang sa syudad. Ani report ni Argil Relator. Sugdan pinaagi sa misa pasasalamat karong Biyernes, March 1 sa San Pedro Cathedral ang pagsaulog sa 87th araw ng Davao. Sundan dayon kini sa pasiugdang pagsaulog o ang opening ceremony pagka alas 5:30 sa hapon sa San Pedro Square. Mas lingaw sang late opening pa lang, dunanay pa concert. On that day, sa atong pasiugdang pagsaulog, finally ma-present na dyan nato publicly ang top 30 candidates sa atong mutyaan ng Davao. And at the same time, on that very day, ay naapod tayo Concerto Davaoenyo wherein free siya. Pipila sa mga dagkong aktibidad, mo ang conferment of Dato Bago Awards sa March 13 sa Arcadia, mutya ng Davao Coronation Nights sa March 15 sa USAP Gym, Sayaw Davaoenyo Final Round sa March 16 sa Rizal Park, ug ang Parada Davaoenyo sa ulahing adlaw sa selebrasyon sa March 17. Karong tuiga, dili lamang sa downtown Davao ang mga aktibidad. Buot sa LGU nga maabot ang kasadya sa pagsaulog sa kalambuan sa syudad ngadto na sa mga distrito. Kundi natin isa ka event ang katong kalingawan sa distrito na libuton sa atong caravan team ang tulo ka distrito para magkaroon og mga mini concerts ug mga pahalipay during the festivities na. Nanawagan sabang organizers sa mga buot mosalmot sa mga kompetisyon ug aktibidad nga magparehistro na sa ilang entry dito sa Davao City Tourism Operations Office. Samtang, gideklara na sa Malacañang ang March 1 isip special non-working day sa Davao City, subay sa kasaulugan. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mitambong si Walden Bellios sa trial sa cyber libel case. Bato kaniya ni kanhi Davao City Information Officer Jeffrey Tupas. Apan Tupas, wala mi patimaw. Ani report ni John D. Esteban. Sa kuha sa GMA Regional TV 1 Mindanao, alas 8 sa buntag, miabot sa Davao City Hall of Justice si kanhi Vice Presidential Candidate Walden Bello. Kuyog ang iyahang mga abogado alang sa trial sa cyber libel case nga gipasaka batok niya. Ang kaso gipasaka ni Jeffrey Tupas, kanhi Information Officer ni kaniadto Davao City Mayor nga karon, Vice President Inday Sara Duterte. Human giakusahan ni Bello si Tupas nga nalambigit sa illegal drug trade ato sa campaign period alang sa 2022 national elections. Ang trial gipangurahan ni Regional Trial Court 10 Presiding Judge Retrina Fuentes. We're quite confident, hopeful about the outcome of this in terms of our case. And my own personal opinion is the judge has a reputation of being fair. Apan wala mitambong sa trial si Jeffrey Tupas. Inay ang laing witness ang miatubang nga suod nga higala ni Tupas. Politically motivated, no? Itong kasong ito. And it's unfortunate na it's come to this point where government resources are being expended, for a case like this, which really is very shallow, has no basis. December 5 sa nakalabayng tuig, dihang nag-file ang kampo ni Bello sa Supreme Court nga i-decriminalize ang libel. Bisan doon na petisyon, ilang gikatingad-an, nagparayon paghihapon ng kaso. Wala pa usab daw sila nakadawat og notice gikan sa Korte Suprema kalabot sa petisyon. Ito pong mga huling order na inisyo ng Korte ng RTC Davao kung saan nagdesisyon siya na ituloy pa rin yung kaso. Kahit na po nag-file na tayo ng petition sa Supreme Court, ito po ay iaakyat ulit namin sa Supreme Court. Nagtuo sila nga ginagamit lang ang libel alang sa political persecution. Sa halip na kilalanin ang ating
constitutionally guaranteed freedom of expression or freedom of the press, ay naisasantabi ito dahil ginagamit nga itong ating libel laws to instill fear. Gisuwayan pa nga mahusay apan wala nagkasinabot ang duha ka kampo. Wala pa mihatag og pahayag ang kampo ni Tupas. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Duha ang patay, human nahulog ang ilang gisakyang pickup truck sa ginahimong drainage sa General Santos City. Samtang duha patay sab sa disgrasya sa Tigbaw, Zamboanga del Sur. Ano ang report ni Justoni Humamil? Mao kini ang nabaliktad na nga pickup truck diyang na-overshoot sa ginahimong drainage sa diversion road sa Barangay Apopong, General Santos City. Pasado alas 12 sa udto niadtong Domingo. Sa video, makita ang pipila ka mga sakay sa pickup truck na nakahigda sa kilid sa highway o gitabang samtang naghulat og rescuers. Lakip sa mga sakay ang 2 ka bulan pa lamang nga bata nga perting Tiabaw. Sa investigasyon sa otoridad, gikan matud pa nagaligo sa beach resort sa Glan, Sarangani Province sa mga sakay sa pickup truck nga nasayrang mga magbanera diyang nahitabo ang disgrasya. Nakatulog matud pa ang 28 anyos nga driver nga lalaki. Overloaded sa matud pa ang pickup truck kung asa 16 ang sakay, lakip ang driver. Tada na yun, galing sila sa beach sa Glan, kung saan doon sila siguro happy sila doon. So then siguro pagdating dyan, yun lose control siya, kaya nahulog. Gilayong gidala sa ospital ang mga biktima, apan 2 kanila ang namatay pipila kay minuto, human gitabang sa mga doktor. Giilang mga namatay nga sila si Felimino Sereño, 70 anyos ug 13 anyos nga batang lalaki. Ana sa kustodiya sa Traffic Enforcement Unit ang 28 anyos nga driver, kinsa wala na mihatag og pahayag. Buot sa pamilya nga dili na mapasaka og kaso sa driver, apan sumala sa TEU. Although papatawarin siya ng pamilya kasi kamag-anak sila, yung pananagutan niya talaga sa batas, hindi siya sa na mag-drive po ng nakainom o walang pahinga, yung kanya kasi negligence, doon talaga. Nga even doon yung overloaded talaga. Ana pa sa ospital ang 13 ka mga nasamdan. Panawagan sa TEU nga untabot nga og dagkong signage sa lugar kung asa ongoing ang pag-construct sa drainage, labi na gayod kung gabii. Saka isa din yan sa natin dyan sa mga nagpapagawa dyan ng may inaayos ng mga kanyandaan na dapat talaga lagyan yan ng mga signage o ahead para makita yan na doon, construction ahead. So magiging aware po yung natin, mga driver natin yan. O mayroon man doon pero dapat yung mga reflectorized na visible sa malalaki. Yun dapat, especially pag gabi. Sa Tigbaw, Zamboanga del Sur, patay diha-diha dayon ang driver sa tanker truck. Laki pahinante, diyang may bangga sa bungtod sa Barangay Locapayan pasado alas 12 sa kadlawon adlong Biyernes. Sa CCTV footage nakuha sa nasangpit nga barangay, nakita ng truck nga hinahinay ra ang dagan. Doon na kinisulod nga caustic soda o sodium hydroxide. Apan kalitra nga midiretso ang truck sa bungtod diyang nawadan og kontrol sa brake ang driver, hinungdan sa aksidente. Sumala sa rescuer sa MDR-RMO. Nalagpat ang driver samtang naipit sa ilawom sa truck ang pahinante. Sa karon ana sa punerarya ang patayng lawas sa mga biktima o ginapaabot na lang ang kabanay aron maklaim kini. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Tony Humamil para sa One Mindanao. Napulo ka Indonesian nationals ang nakatakdang ipa-deport. Human na sakmit gikan kanila ang halos 400 million pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo sa Tawi-Tawi. Ano ang report ni Krisa Dapitan? Nakatakdang ipa-deport ang napulo ka Indonesian nationals nga sakay sa barkong nagkarga og halos 400 million pesos nga kantidad sa smuggled cigarettes dihang nadakpan niadtong February 1 sa kadagatan sa lungsod sa South of Pearl Bank sa Tawi-Tawi. Sumala sa Naval Forces Western Mindanao, nakadawat sila og report gikan sa National Coast Watch Center nga duna kunoy cargo vessel nga dunay kargang mga droga, lakip kontrabando ang moagi sa Tawi-Tawi aron magtubil. Ang maong barko gikan matud pa sa Cambodia ug padulong kuno sa Sultan Kudarat ug Papua New Guinea. Dihang giharang og gi-inspeksyon, nasayran nga pulos Indonesian nationals ang napulo ka crew members pero sumala pa Taiwanese ang tag-iya sa maong barko. Na-recover sab sa otoridad ang mga kinarton sa smuggled nga sigarilyo.
Dihang giimbentaryo anaa sa kapin 10,500 master cases ug kapin 400 karim sa illegal nga sigarilyo ug kapin 800 ka karton sa tobacco cut fillers ang narecover sa otoridad. Kining tanan mi kantidad og halos 400 million pesos. Gipailawom na sa medical check-up ang mga langyaw. Gitugutan silang magpabilin una sa ilang barko nga anaa sa Naval Forces Western Mindanao samtang ginapaabot nga maaprubahan ang ilang deportation. It would even take, may mga 4 to 6 months na ma-action na ng immigration. Yung ngayon concern namin, ma'am, kasi siyempre hindi rin namin sila mapabayaan dito paano yung pagkain nila. We will siguro, ma'am, tutulong sa kasi tinurn over na namin sila, ma'am, sa customs, ma'am. Tungkol sa contact, ma'am, ongoing yung natin yan, ma'am, pag-follow up. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Naperwisyo na ang ubang residente sa Barangay San Isidro sa General Santos City tungod sa peligro nga hatod sa mga latagaw nga iro. Hinuon, Barangay LGU, dunay solusyon sa mong problema. Ani ang balitang barangay ni Justoni Humamil. Nagpabiling problema sa ubang residente sa Barangay San Isidro sa General Santos City ang mga latagaw nga mga iro. Si Nanay Feli, pipila kahigay na daw nga napakan og latagaw nga iro. Nagawalis ako, gulpi na lang ako nga ginpalapitan sang ido kagin kagat sa batiis. Uta pa ba, gamay pa. Buang gali. Dapat yun man, ilagin na nga amligan nga hindi makakuan. Kay lisod naman gid makakagat sa tao. Gawas sa mga latagaw nga mga iro, doon na sa mga ginabuhian lang sa mga tag-iya. Say-say sa pipila ka mga motorista, magdala kanila og peligro ang mga hayop nga ginapasagdaan lang sa dalan. Kung naay motor single, kusog imong dagan napareha na tungod dalan, disgrasya ka Ikaw pag nag-alaga kag iro, dapat responsable ka hazard kayo pag nasa kalsada na. Nadisgrasya ko na Nagkapangos-pangos yun, kaluoy sa Ginoo. Sumala sa barangay, kanunay nilang ginapatuman ang City Ordinance No. 13 Series of 2008 kung Anti-Stray Animal Ordinance. Apan taliwala sa balik-balik nga pagpasabot o pagpaimplementa ni ini, ito nagihapon daw pasaway. Checkin po natin yung responsibilidad, no, na maiayos yung pag-aalaga natin sa ating mga alaga. Pakihuli lang po at ilagay sa loob ng inyong compound nang sa ganun po hindi makakagat ng mga tao o makadisgrasya ng mga motorista. Hinuon sa karon, dagsugod na sila og tigo maalang sa pondo aron ipangpalit og tambal sa pagkapon sa mga iro sa lugar aron dili na kini managhan pa. Sumala sa Office of the City Veterinarian, mamahimong makamulta og 200 pesos pataas sa mga nag-iya sa mga hayop nga ginapasagdaan lang sa gawas. Kanang mga concern na mga stray dogs ginahimuan na sa pamaagi sa opisina. As long as naa sa public place and without the owner, walay lease sa owner, ginadampot na siya. Nanawagan sa buhatan nga pabakunahan gayod ang mga iro batok rabies. Sa tala sa buhatan karong tuiga, anaa na sa 5 ang kaso sa rabies sa syudad gikan sa Barangay Kalumpang ug Mabuhay. Kung naimusulod ng mga vaccinator sa ila, ipa-inject ka nila ilang iro. Hopefully, be a responsible owner. Kung mag-alaga mo og hayop, taliin na ninyo or ikulong ninyo. Dili ninyo latagaw sa gawa sa inyong panimalay. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Justoni Humamil para sa One Mindanao. Mga kapuso, sa aton GMA Regional TV interviews karong adlaw sa One Mindanao. Ato makauban si Police Major Joan Navarro, ang spokesperson sa Police Regional Office 10. Police Major Joan Navarro, ma'am, mayong hapon og sa ato mga kapuso pod, pwede nimo silang mag-greet. Yes, maayong hapon, Sir Cyril, and of course ato ang mga televiewers, mga kapuso. Alright, ma'am, diretsahan ta. Unang-una, kumusta ba ang sitwasyon, ma'am, no, sa ato ang seguridad dinhi sa Region 10 sa Northern Mindanao? Sa kasamtangan, nagpabilin nga malinawon ang tibuok Northern Mindanao o padayon ang pagparingkamot sa inyohang kapulisan, kasundaluhan, and other law enforcement agencies inubanan sa tabang og kooperasyon sa ato ang katawhan para kining kahusay ug kalinaw magpadayon. Ma'am, makasubo no kay di pa lang madugay adunay engkwentro nga nahitabo sa may Munay, Lanao del Norte, which is apil sa ato sa Northern Mindanao nga mipatay pod sa mga kasundaluhan nato. Kamusta ba, ma'am, ang ato ang mga security adjustments, kung aduna ba
And then unsa bay mga monitoring pod nga ginahimo nato aron di na masubli no or mapakgang ning mga ingon ani. Sir Cyril, no, sa ato ang monitoring, wala kitay identified nga mga local terrorist group nga ga-operate sa Northern Mindanao din sa ato ang rehiyon. But dili malilong nato nga adunay local terrorist group operating in the province of Lanao del Sur, which is not part sa AOR sa Proten. But then adunay mga panahon nga kini sila ga-encroach sa ato ang mga boundaries. O kana ang padayon nga gina-collaborate nato, gina-coordinate nato with our counterparts from the Armed Forces of the Philippines. Para gid nga hingpit nga kini sila dili makasulod o sa ato ang AOR sa Region 10. So natay mga unsa atong ginahimo ma'am, nabatay mga checkpoints aron na mabantayan no kanilahang ginaingon nga pagtabok-tabok between the boundaries of Lanao del Sur and Lanao del Norte. Yes, Sir Cyril, no, unang-una sa tanan, ato ang aduna kitay pagpahingusog sa ato ang coordination and collaboration as to the interoperability with our counterparts from the Armed Forces of the Philippines. Ikaduha, ato ang gipahingusgan ang ato ang intelligence monitoring on the ground. Ma'am, unsa kada kung tabang ang kooperasyon sa ato ang katawhan sa atong publiko sa pagmintinar no sa atong seguridad? Yes, ang buhatan sa Proten ato agid kanang ginalantaw ang dakong papel sa ato ang katawhan sa Northern Mindanao. When we talk about peace and order, kay dili makover sa inyuhang kapulisan ang tanan nga panghitabo no. Ato ang gina sa kanunay ato ang ginaaghat ang ato ang katawhan sa pagkooperar no sa ato ang kapulisan through information, paghatag og information sa ato ang kapulisan, pag-report sa mga unusual nga mga activities sa ilahang palibot, mga panghitabo, mga krimen, and of course pag-report sa mga tawo nga adunay kadudahang lihok. Daghang salamat Police Major Joan Navarro no sa oras nimong gihatag ma'am sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Sa asawa ng asawa ko nga sila si Lizel Lopez, Raver Cruz ug Martin De Lazario ug sparkle artist Mikey Quintos nakisadya sa 35th Kalilangan Festival sa General Santos City. Ang mga kalingawan atong sayron sa report ni Abby Caballero. Ilabihan ang kalipay sa mga taga General Santos City dihang nakisadya sa Kalilangan Festival 2024 ang cast sa asawa ng asawa ko nga sila si Raver Cruz, Lizel Lopez ug Martin Del Rosario ug sparkle artist Mikey Quintos sa Kapuso Mall Show dungan sa selebrasyon sa 35th Kalilangan Festival. Gani todo ang ilang kilig dihang giharana sa Kapuso Stars. Game na game sab ang mga Kapuso Star atol sa TikTok Challenge. Busa ang 72 anyos nga Kapuso fan nga si Erlinda, ilabihan ang kalipay. Sayong gani kay nakita sila rin, ani sila diri sa ato sa Jinsan. Na-excite ko tapos wala nakikilig. Nagpasalamat sab ang Kapuso Star sa init nga pagdawat kanila sa mga taga Jansan. Sobrang saya namin na na-meet namin silang lahat. Maraming salamat po sa napakainit na suporta ninyo sa amin. Nakakatuwa dahil overwhelming yung reaction ng mga tao sa amin. Samtang nahatagan sa bughigayon ang Kapuso artists nga makit-an og masulayan ang pipila ka tradisyon ug kultura sa General Santos City atol sa ilang pagbisita sa tribal village. Ilang nasulayan ang paghabi. Gipakita sab kanila ang mga produkto ug mga sinina sa mga blaan ug moro. It's good to see how talented our Filipino culture is talaga din. To see it firsthand like this, it's a good experience. Sobrang saya ng experience. Nalalaman din namin yung mga history ng bawat lugar na pinupuntahan namin. Mula dito sa General Santos City, Happy Kalilangan Festival mga kapuso! Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero
Para sa One Mindanao. Parahan gihapon makaapekto sa panahon sa Mindanao ang easterlies nga posibleng moresulta sa mga pag-ulan sumala sa Pag-asa. Walay na monitor nga bagyo o low pressure area nga sa ang Pag-asa sulod og gawas sa nasud apan posible gihapon ang mga pag-ulan nga epekto sa easterlies o ang init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko. Posible kining magdala og mga pag-ulan sa Mindanao sumala sa Pag-asa. Base sa datos sa Metro Weather, posible ang ulan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga ug Davao Region. Dunay mga panahon nga masinati ang heavy to intense rains busa mag-igmat sa mga posibleng pagbaha o landslide. Nanawagan ang Zamboanga City Veterinarian's Office sa pet owners nga mahimong responsable sa pag-atiman sa ilang mga alagang hayop. Ilabi na karong init ang panahon. Ani ang report ni Krisa Dapitan. Sumala sa Zamboanga City Veterinarian's Office, dunay epekto ang naglagiti nga kainit sa adlaw dili lang sa tawo ug pananom apan lakip na sab sa mga hayop sama sa iring ug iro tungod duna kini hormonal effects nga pwedeng makapahinay sa ilang metabolismo ug makapaluya. Dugang pa sa ahensya, pwede sab magka-heat stroke ang mga hayop kung sobra na ang masinati nga kainit sa panahon. Kung init kaayo, mag-pants yun na ang dog. Panting, excessive drooling, kung heat stroke, mag-bleeding man. So, nose bleeding, pwede mag-bleed yun, mag-wiwi dugo, dugo. Gani, ang kainit sa panahon doon na sab-epekto sa kinaiya sa mga hayop nga magresulta sa ilang pagka-agresibo, hinungdan nga makapaak na kini. Sa tala sa Zamboanga City Health Office, muabot sa 13,620 ang ihap sa animal bites sa tuig 2023. Gani, gipahugtan karon ang kampanya kalabot anti-rabies vaccination sa pakig-alayon sa City Veterinarian's Office ug City Health Office. Giyawhag sab ang pet owners nga pabakunahan ang ilang mga alagang hayop aron makatabang sa pag-ubo sa kaso sa rabies sa syudad. Samtang, nagpahinumdum sab ang buhatan nga siguruhong dunay saktong ventilation ang mga alagang hayop karong init ang panahon. Be a responsible pet owner. Dapat taalangoy maayong ventilation ang inyong mga dog. Kauban si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Aron matabangan nga may minusan ang problema sa basura sa Barangay Mintal, Davao City, gipang recycle o gihimo nga mga bagong kagamitan sa usa ka stasyon ang mga basura sa mga residente nga mapuslan pa. Ano report ni Argel Relator? Bags nga gama sa mga pantalon ug short pants, racks, pot holders ug condiment glass bottles. Kini pipila lang sa mga kagamitang gikan lang di ay sa mga gibasura na sa mga residente. Kini ang mga produkto sa Mintal Resource Collectors Association. Ang kaniadto mga nagabote bakal, karon nagakuha na sa mga balay-balay sa Barangay Mintal, Davao City ug mga basura nga pwede pa nga ma-recycle. Balik-balik mi og house to house, nami mga IEC campaign, pagpaila lang sa mga basura nga kailangan masidrigit sa mga tao tapos makolekta na mo. Ingani matud pa kadaghan ang mga basura nga dili na ginapalit sa bote bakal. Busa sagad makita nato o magpasad lang kini sa kilid sa dalan o dili baka sa mga kanal. Busa sa karon ginapaningkamutan nga makolekta kini sa mga basura sanglit sa tan-aw nato basura na apan mapuslan pa. Katambayayong sab sila sa LGU Barangay Mintal alang sa pagpatuman sa Solid Waste Management Program sa barangay. Daluhon ako tanan basura. Akong ipakita sa ilang atubangan. Kana sa inyong tanan basura ba? O basura. Moingon ko sila, kana tanan nga akong gidala, way bisag isa kabuk nga mabasura na. Gawa sa unang tumo, maminosan ang basura sa barangay ug mapanalipdan ang kinaiyahan, labi na sa mga plastik nga basura. Maka-income sab sila. So pariha ani, di ba sa balay wala na ni, gipang padapli na. Pero si Merka gitagaan og pamaagi nga naaman day mapalit ingon ani kay katong lata manggod kay matayan siya, so pwede pa natong magamit. Nakakuha silag income, ang part ana gisave nila sa Comska.
Luyo sa ilang advokasya, mao ang padayong panawagan sa pag-recycle aron maminosan ang basura. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Doon na bagong traffic scheme ang Zamboanga City LGU alang sa mga kasamtangang modernized jeepney pinaagi sa pagmontar og mga designated stop sa mga kadalanan sa syudad. Pagpanganda matud pa kini sa LGU alang sa umaabot nga pagpatuman sa PUV Modernization Program. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Gimarkahan og karatulang nga basta pick and go ang pipila ka mga kadalanan sa sentrong bahin sa Zamboanga City. Dinhi munaog og mosakay ang mga pasahero sa 15 ka mga modernized jeepney sa syudad. Matud sa Zamboanga City LGU, usa kini ka experimental traffic scheme aron makaibalo ang mga pasahero sa designated stop sa mga modernized PUV. Gimugna sab kini isip usa ka local public transport route plan sa LGU kauban ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o Department of Transportation. At least ni idea el passenger si onde munta si miras el kwan para bien mandel publiko el mga routes ta entra aquí na pueblo unlike the antes leos ta kami na el pasahero para muntas. Sa maong experimental scheme, gipatuman ang matag 10 minutos nga loading time sa mga modernized jeepney. Matud sa LGU, pagpangandan nila kini alang sa pagpatuman sa PUV Modernization Program nga milaraw nga maluwagan ang nagkaguot nga trapiko sa kadalanan. El rationale del modernization is to encourage private cars users to shift to public transport, meaning taas ito bueno el public transport, menor el number of vehicles na kamino, eventually, hopefully na keda solusyon na traffic congestion na kinapueblo. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Mao kadto ang mga ulayng balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Dagang salamat sa mga kapuso sa Mindanao nga nagatutok ka na mo matag adlaw ug sa mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas da komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.